Hulikam ang pagharurot ng mga sports car na nagkarera sa Tagaytay. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng 6 na driver matapos ipatawag ng LTO. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Patuloy na iniimbestigahan ng Department of Transportation ang insidente. Dinukot at minolestya umano ng isang lalaki ang isang batang babae sa Quezon City. Ang 2 taong gulang na bata kinuha habang natutulog sa bangketa kasama ang kanyang pamilya. Ang nahulikam na insidente sa report ni John Consulta. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog ng isang grupo ng mga ngalakal sa bangketang ito sa Quezon City, isang lalaki ang nakunan sa CCTV na sumisipat-sipat sa kanila kaninang madaling araw. Nakailang beses siyang nagpabalik-balik hanggang sa umupo ito at may tila may kinukuha. Ang target niya, ang natutulog na batang babae na binitbit niya palayo. May nakasalubong na nakapayong na babae ang suspect na nakakita raw sa pagkuha nito sa 2 taong gulang na bata. Agad na ginising ng babae ang kanyang magulang. Sinubukan pa nilang habulin ng suspect na mabilis na kasakay ng jeep. Pasado alas 7 ng umaga, isang batang minomolestya umano ng 26 anyos na lalaki ang nasagip ng pulisya. Ang batang nasagip ay batang nahulikam na dinukot ng lalaki. Minatanggap pong tawag ang ating kapulisan. Naaksyonan po ang pangyayari, ang insidente ito sa pamagitan ng tinatawag na 3-minute responser. Meron na huli ang mga taong bayan doon, kasama pa nga barangay tanod, na may minomolestya pong bata. Laking gulat daw ng nanay ng bata nang magising na wala ang anak. Nalaman ko po na pinapalo, na sinampal niya po, tapos inano pa niya. Ayon sa pulisya, tulad ng mga magulang ng biktima, mangangalakal din ang suspect sa ibang lugar. Nang tanungin namin ang suspect kung bakit niya kinuha ang bata, Pagustuhan ko lang po. Kunin ko lang po siya. bakit? Utusan ko lang pong manghingi po. Mamalimos po. Pasensya na po, nagawa ko po sa anak niyo po. Humihingi po ko ng tawad. Ayon sa pulisya, dati nang may record ang suspect ng pang-abuso sa isa ring minor de edad at pagdukot sa isa pang bata. Naharap din siya sa mga kasong robbery noong 2016 at 2022. Inihain natin ang kasong kidnapping po, expanded law on rape, tsaka po yung in relation to 7610. Basta po itutuloy ko po kasi wawa po yung bata, 2 taon po wala po yung isip. Sakit kasi po, sobrang sakit na mawala ang mga anak po. Kinuha niya po yung prinsesa ko. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, sumuko na ang 3 suspect na nang hold up at pinaniniwala ang pumatay sa TNVS driver na noon pang Mayo nawawala. Ipresenta sila ni Manila Mayor Isko Moreno. Ayon kay Moreno, taga Maynila ang mga suspect. Nagpatulong daw ang pamilya ng mga suspect sa barangay chairman at konsehal para sa kanilang pagsuko. Tumangging sumagot ng mga suspect nang tanungin kung saan dinala ang biktima na si Raymond Cabrera. Sa NBI na lang daw sila magpapaliwanag. Kaugnay sa motibo ng krimen, sinabi ng isa sa mga suspect na disgrasya ang nangyari pero di na ito idinetalye. Humingi sila ng tawad sa pamilya ng biktima. Sinundo ng NBI ang 3 suspect para dalhin sa kanilang tanggapan sa Pasay. Matatanda ang pinikap ng TNVS driver ang 3 suspect sa Parañaque noong May 18. Sa dashcam, narinig na hino-hold up at pinagbabantaan ng biktima habang bumabiyahe sa kalsada sa Cavite. Susuriin pa ang tila mga sunog na buto ng tao na natagpuan sa gilid ng Taal Lake sa lugar na itinuro umano ng whistleblower na si Dondon Patidongan na pinagdalhan sa mga pinatay raw na sabongero bago itapon sa lawa. Sabi ng DOJ, bukod sa pagtukoy kung sa tao nga ang mga ito, magsasagawa ng DNA test para malaman kung magmamatch ito sa pamilya ng mga nawawalang sabongero. May report si Chino Gaston. Balot ng putik ang mga butong ito na natagpuan sa gilid ng Taal Lake. Nakalagay sa sako ang mga buto na ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki ay nakuha sa sinasabi ni alias Totoy na pinagdalhan ng mga pinatay na sabongero bago itapon sa lawa. Susuriin pa ang mga buto para malaman kung sa tao o hindi. Kanina, sinimulan na ang paghahanap sa mga labi ng mga sabongero sa bayan ng Laurel. Ang paghahanap, sinimulan malapit sa isang fish cage na inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ayon sa DOJ. Ocular inspection at surface search lang muna ang ginawa ng mga taga-Philippine Coast Guard.
Pero simula bukas, mahigit 30 divers ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters. Ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. Makikita nyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. May mga nagsasabi po no na meron pa po tayong maabutan. Until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. Sakaling walang makitang mga labi, pwede pa ring umusad ang kaso, sabi ng DOJ. Ang mga kaanak naman ng nawawalang sabongero nakipagpulong sa PNP-CIDG. Mas desidido raw sila ngayon na ituloy ang kaso kasunod ng mga revelasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo o kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo, ay wala. Wala na po ako magagawa. One thing that the CIDG can assure the family, we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang nasawi ng mahulog sa bangin sa Zamboanga del Sur ang isang bus na may mga sakay na estudyante. Rider naman na patawid sa Pampanga, sinalpok ng humaharurot na kotse. May spot report si Mark Salazar. Huminto ang rider na yan na tumitsyempong makatawid sa intersection sa Lubao, Pampanga. Nakasignal light pa ang motorsiklo habang naghihintay. Nang biglang salpukin ito ng humaharurot na kotse. Tumila po ng rider at kanyang angkas. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang babaeng backride. Patuloy na ginagamot ang rider. Ayon sa mga pulis, nakainom ang driver ng kotse na sinampahan na ng kaso. Sa bangin na dumiretso ang bus na yan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Tulong-tulong ang mga residente at responders sa pagsagip sa mga pasahero. Ayon sa PNP, karamihan sa 36 na pasahero ng bus, mga estudyante. 2 ang nasawi kabilang ng isang estudyante na dadalo sana sa graduation rite sa ROTC. Sugatan ng isa pang pasahero pati na ang driver at konduktor. Ayon sa MDRRMO Dumingag, bukod sa nawala ng preno, iniwasan din umano ng driver ang sinusundang tricycle. Kaya nagdesisyon ito na ibangga sa puno pero nahulog pa rin sila sa bangin. Hawak na ng pulisya ang driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kinukunan pa ng pahayag ang pamilya ng mga biktima pati ang kumpanya ng bus. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ulat na Pilipino ang 2 sa 3 nasawi sa pag-atake ng grupong Houthi sa barkong Eternity Sea sa Red Sea. Bineberipika ng gobyerno. Sa huling ulat ng Department of Migrant Workers, 8 na ang nakaligtas sa 21 Pinoy na sakay ng barko. Hindi pa nila alam ang lagay ng 13 Pilipino. Ang inaalam ngayon ng DMW, kasama ang Department of Foreign Affairs, ay kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa Houthi na hawak nila ang mga tripulanteng sakay ng Eternity Sea. Renewal ng driver's license pwede nang gawin kahit saan gamit ang app ng gobyerno na eGov.ph sa smartphone. Online na lahat kahit ang medical examination at driver's examination. Pero para sa mga first-time applicant, kailangan pa rin ng personal appearance sa LTO office. Malacanang, nilinaw ang aspirasyon ni Pangulong Marcos ay bawasan o maging zero ang out-of-pocket expenses ng pasyente sa ospital. Anila, hindi kontribusyon sa PhilHealth ang tinutukoy na target is zero. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 38 saksak ang inabot ng isang babae mula sa mga nanloob sa kanilang bahay sa Tagum City, Davao del Norte. Patay ang 19 na taong gulang na biktima. Natangay ng mga kawatan ng ilang gadgets, 2 relo at pera.
Ayon sa mga pulis, walang narinig na ingay ang mga magulang ng biktima na nasa kabilang kwarto lang. Posibleng tinanggal daw ng mga kawatan ng sliding glass window sa likod ng bahay kaya nakapasok. Naaresto kalauna ng 2 sa 4 na sospek na pawang mga menor de edad. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga naaresto na maaharap sa kasong robbery with homicide. It hurts so much na parang napakadali lang ng mga tao na i-judge ako. Nagsalita na for the first time si Kailin Alcantara tungkol sa pinagdaan ng heartbreak. The last few months were very challenging for you. And you never fought back. Why? Because nasaktan mo man ako, I will always show grace. And I will never fight back publicly. Because, and I will never speak up about whatever is happening in my life publicly, my private life publicly. Because I do not owe the world my heartbreak. I do not need to prove myself to anyone. I do not need any validation galing sa kahit na kanino, especially the public, because I know that I'm a public figure, but I'm not public's property. I will never fight back because alam ko yung karma or yung revenge manggagaling yan sa ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng pagpapakatatag, di raw ibig sabihin ito na di siya nasasaktan. I really pray and sit with my feelings and deal with it on my own. Please don't worry about me. Please don't. I appreciate it. Labis ang pasasalamat ng fourth big placer duo na sina AZ Martinez at River Joseph o Team Asper sa overwhelming love and support ng fans. Sa loob at labas ng bahay ni Kuya, kapansin-pansin naman ang closeness ni AC at Ralph De Leon. Tanong ng AC Ralph shippers, ano na nga ba ang real score? We're good friends po. We're really good friends. I hope to get to know him more here in the outside world. We are very good friends. We're very good friends. Wala pang. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.